Guys, andito naman ako pero bago ang lahat, paki-like na and share and subscribe my channel para ang updated po kayo. Dito naman ako guys, meron akong isi-share kasi sobra akong busy guys, talaga lang. Pero sawa naman ng Diyos is active pa rin. Dahil sa edad kong ito guys, active pa rin ako. Kasi ganito para ang paraan. Oo, na tayong may mga edad, parang nagiging active tayo, ay kailangan tayong magtrabaho. At hindi tayo kailangan maghinahina kasi siyempre malapit na tayo mag-senior citizen ang may mga edad na. Kaya alam mo guys, itong ginagawa ko guys, oo, kasi ang kailangan pala ng katawan natin na kailangan tayo kumilos. Kasi pag hindi tayo kumilos, yung katawan natin ay parang napapagod lagi. Oo guys, napapagod lagi kung hindi tayo kikilos. Kaya kikilos talaga tayo. Oo. Kung halimbawa, galing kayo sa trabaho, pahinga muna sandali. Oo. Kasi, simple galing ka sa trabaho at pagod ka, upo ka muna. Biro, hindi yung habang buhay kang nakaupo, guys. At, hindi ka rin hihiga diretso dahil sa pagod. Hindi, guys. Upo mo lang, pag uwi mo sa bahay, upo ka lang. At saka, i-ano mo yung paa mo, ilagay mo sa upuan, parang naka-flat siya, hindi siya nakalambitin. At ako nga, minsan, kahit nilalagay ko yung paa ko sa may upuan, na hindi nakalambitin, para siyang namamanhid. Oo. Pag naka ano siya, yung hindi siya nakalambitin. At saka yung nakalapag sa upuan. Kasi, parang may rayuma ka na yata. Oo. Parang namamanhid siya, ganon. Pero kung once nagtatrabaho ako guys, wala akong mararamdaman. Kasi, yung parang yung blood mo yata nakasirculate dahil sa trabaho mo. Dahil siguro kung hindi ako nagtatrabaho ngayon, siguro hindi na ako nakalakad. Oo. Kaya, tayong may mga edad na or yung mga medyo bata-bata pa, kailangan magpahinga sandali sa bahay. Tapos hindi yung upo ka na lang tanong upo. Oo. Tsaka huwag kayong maligo kung galing kayo sa trabaho. Oo. Kasi may kilala ako na galing sa trabaho naliligo. Lalo na kung pagod kayo, tayong mga yung mga OFW, kung galing kayo nagtrabaho sa loob ng bahay ng amo nyo, huwag kayong maligo. Oo. Huwag kayong maligo. Kasi, pag naligo kayo, tapos pagod kayo, nako, walang mangyari sa katawan nyo. Talaga lang. Walang mangyayari sa katawan mo at yan ang mararamdaman mo. Kaya alam mo guys, nasubukan ako, nagbarin ako noon. Naliligo ako pagkatapos ng trabaho. Tapos whole day kang nagtatrabaho. Yan ang mararamdaman mo. Kaya dapat talaga ingatan ang sarili. Kasi pag hindi mo ingatan ang sarili, nakakaawa yung katawan mo. Nakakaawa talaga yung katawan mo. Maniwala kayo. Tsaka magkaroon kayo ng maraming barikos. Oo. Ako meron akong barikos
isa lang, pero medyo malaki siya. Oo. Kasi, nag-umpisa to nung nandoon ako sa Bahrain. Dahil pagkatapos ko nga maligo, o magtrabaho maligo. Oo. Kaya, iniingatan ko na kasi siyempre may edad na ako, hindi na ako bata. Oo. Kaya yung edad ko is taas, pero pag nakita mo yung sa katawan ko ng personal, para siyang hindi siya katawan ng matanda. Oo. Kasi iniingatan ko guys, wala namang mawawala tayo kung hindi tayo naliligo pag dating ng gabi. Kasi lalo na kung pagod kayo, tapos naliligo kayo, yun. At saka yung, parang nakikita ko, dati, tapos ako magtrabaho, maliligo ako, tumataba ako, kasi para tayong halaman na dinidiligan. Oo. Tapos pagod ka, kasi wala namang mawawala guys. Kasi dati nga dito ako, sabi ko ng asawa ko, kat may asawa ako dito na apam, sabi ko, hindi ako maligo na galing sa trabaho, mamunas ako or hugasan mo yung parte sa yung importanteng hugasan, wag lang yung buong katawan mo kasi nako, mabakol talaga kayo. Hindi na kayo makatayo. Oo. Basta importante, hugasan lang yung importanteng hugasan, parang hindi rin nangangamoy. Yan. Kasi ako naman kasi, tuwing nagsisi-CR ako, hinuhugasan ko talaga yan siya. Or nagwa-wipe. Oo. Kasi, kung buong katawan mo, araw-araw, basain mo galing sa trabaho, nako guys, maniwala kayo sa akin, di na kayo makatayo, marami na kayong mararamdaman, marami na kayong ma-maintenance. Sa akin sa awa ng Diyos, wala naman akong na-maintenance. Sa awa naman ng Diyos. Kasi binibigyan ako ng gamot ng sa doktor. Sa pakiramdam ko na walang nakaiba. Oo. Hinihinto ko guys. At saka hindi ko siya yung yung sabihin ng doktor, oh 7 days mo to ubusin, hindi ko inubos ng 7 days yun guys. Hindi ko siya uubusin. Mag-inom lang ako ng 2. Oo. 2, 3, 4, pero hindi kung maari lang hindi ako iinom ng gamot. Herbal lang ako. Tsaka ko guys, kasi kung siguro ako, yung sa sobra kong trabaho, 3 buong araw, tapos na uwi ko, maliligo ako, siguro ngayon hindi na ako makatayo. Hindi na ako makapagtrabaho. Oo. Kung meron lang akong mararamdaman, inom lang ako ng isang alaksan, tapos wala na. Kaya, para ako yung katawan ko, instead na mag-uka-uka na ako dahil sa edad ko, 58 na ako guys, diba? Marami ng mga 58 na hindi na masyado makalakad, marami ng mga maintenance. Ako naman sa awa ng Diyos, wala naman. Siguro naawa lang ng Panginoon sa akin. Oo. At saka, kaya inisip ko talaga na ganun ang gawin. Saan ka naman na mabango ka nga, pwede ka naman magpabango guys, magpunas ka lang, wag mo lang yung basain yung tudong ligo ka talaga na galing sa trabaho. Kasi yung katawan mo talaga, umaangal yan. Kung makapagsalita pa lang yung katawan mo, naku, wag mo man akong basain. Oo. Yan kasabihan guys, walang namamatay sa mabaho. Oo. Doon namamatay sa kalimpyuhan. Kasi hindi natin iniisip natin ang katawan natin na magkasakit din. Oo, hindi natin alam na
kung makapagsalita lang yan, wag nyo naman akong basain. Oo. Kaya yung katawan ko, makita nyo ako sa personal, yung katawan ko, akala nyo, katawan ng teenager. Kasi nga, guys, hindi ko binabasa, galing ko sa trabaho ko. At kinausap ko na yung asawa ko na, hindi ako maligo galing sa trabaho. Pero nakitabi pa rin siya sa akin, guys. Siyempre, di ba? Naintindihan naman niya ako. Kasi pinakita ko sa yung ugat ko sa ko, yung varicose ko sa paa ko na nag-iisa lang. Oo, pinakita ko sa kanya kung saan nagmula yun. Oo. Tapos na-realize ko, siyempre ikaw ang nagdala sa sarili mo. Alam mo, oo. Pero kung nasobrahan sa kalinisan, yun din, mahirap. Oo. Kaya yung iba, 'di ba? Pag panay, minsan kasi may katawan na panay binabasa ay lalo kang tumataba. Yung kagaya yan sa halaman, kung panay mo dinidiligan yan, minsan mamamatay, minsan din mataba siya nga pagka halaman. Oo, kasi panay siya nababasa. Merong halaman na pag natudahan mo ng dilig, namamatay. Oo. Yan din ang katawan natin. Kung halimbawa yung katawan natin nasobrahan din natin sa kalinisan, magkaroon tayo ng sakit kasi yung katawan natin is kailangan din ng may virus. Kasi ako doon natin, meron talaga tayo virus sa katawan. Oo. Nagkataon lang yung virus ko is nag-active dahil nga inom ng soft drinks. Oo. Pero sa awa naman ng Diyos, hindi naman naapektahan yung kidney ko. Pero yung virus ko sa katawan ko is umactive. Pero yun, nag-antibiotic ako kasi nga pinapablow nila ako ng doon sa plastic. Tapos yung air na galing sa bunganga ko is yun ang nilagay nila doon sa plastic. At saka doon na naman na may virus ako. Pero pinainom ako ng antibiotic. Tapos, yun, ganun. Oo. Kasi kaya yung katawan natin, kailangan natin ng virus. Hindi tayo dapat malinis. Kasi pag nasobrahan tayo ng linis, kagaya ng halaman na napupuno sa tubig, kung hindi tumataba, na mamatay. Ganon din tayong mga tao. Kaya sinabihan ko ng asawa ko, yung asawa ko, may edad na yan, pero sinasabihan ko, kasi ligo ng ligo yan, kahit galing yan sa, kahit pagod yan, nagliligo, sabi ko, huwag kang maligo, kasi ako naman ang katabi mo. Oo. Kaya yung asawa ko, kahit may edad na yan, di mo akalain na gano'n na ang edad niya. Oo. Diba? Kaya, tayo guys, tayo ang may-ari sa katawan natin, dapat alagaan. Sana napulutan mo nyo ng aral dahil yan ang ginagawa ko. Ang hindi pa naka-like, like na and share and subscribe my channel para updated po kayo. Bye for now!